Magsisimula ang ating romansa, sa isang binatang nagngangalang Yota. Isang malungkot na lalaki na sumumpa na mamamatay na birhen, matapos lokohin ng kanyang ina ang mala Johnny Sins na kanyang ama. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay matapos muling mag-asawa ang kanyang ama, at bigla siyang nagkaroon ng isang masarap na stepsister. Kaya ngayon ay kailangan niyang pigilan ang udyok, na makasama itong manood kay Johnny Sins, mag-Bible study. Nagsimula ang lahat isang umaga nang ipaalam ng tatay ni Yota na si Chi na muli itong mag-aasawa. Inakala ni Yota na isa itong scam, ngunit tiniyak ni Chi sa kanya na totoo ito at sinabing magkakaroon siya ng pagkakataong makita iyon kapag nagtagpo sila mamaya sa araw na iyon. Wala namang pakialam si Yota basta masaya ang kanyang walang kwentang ama, ngunit naghagis ng curveball si Chi nang sabihing magkakaroon din siya ng isang maliit na stepsister, kaya siya ay halos naglaway sa sarap. Nang hapong iyon, nagkita sina Yota at Chi kasama sina Keiko at ang anak nitong si Saki, at matapos ang mga pagpapakilala, ibinulong ni Chi kay Yota na siya at si Saki ay magkaedad lang. Matapos ang pagkikita, nag-usap ng pribado sina Saki at Yota. At sinabi ni Saki na gumaan ang kanyang loob dahil noong una ay nag-aalala siya na baka si Yota ay maging isang pakialamerong bata na umaasang mabuhay sa kanyang mga cultured na pantasya kasama ang kanyang stepsister. Pagkatapos ay gumamit si Saki ng mas seryosong tono habang sinasabi na wala siyang inaasahan mula sa kay Yota, at ayaw rin niyang asahan ng lalaki ang anuman sa kanyang betlog. Pagkatapos noon, ipinakita ni Yota kay Saki ang kanyang kwarto, at humanga ang dalaga sa laki nito. Humingi ng paumanhin si Yota sa katotohanan na kailangan na nitong makibahagi sa isang bahay kasama ang dalawang lalaki, at sinabi ni Saki na hindi iyon problema bago itinanong sa kanya kung bakit siya masyadong magalang sa kanya. Sinabi ni Saki na mas gusto niyang kausapin siya ng casual dahil hindi niya nakikita ang sarili bilang isang taong karapat-dapat sa malaking respeto at sumang-ayon si Yota na itigil na ang mga formalidad sa kanya. Nag-alok si Yota na tulungan siyang mag-unpack ng kanyang mga malita, at pumayag naman ito, kaya ginugol nila ang susunod na 2 oras ng magkasama. Pinuntahan sila ni Saki at Keiko upang tingnan sila, at nakita nilang nawala sa sarili si Yota ng aksidente niyang mahawakan ang isang pares ng plot armors ni Saki at silang lahat ay nagtawanan sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Yota si Saki kung nag-aaral ba ito sa paaralang nagngangalang Suisai, at nang kumpirmahin nito na oo, ipinahayag niya na nag-aaral din siya sa parehong paaralan. Nangako siyang magkukunwaring hindi siya kilala sa paaralan, at sinabi ni Saki na hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit sinabi ni Yota na gagawin niya. Kinaumagahan, nagising si Yota at pinatay ang alarm sa kanyang cellphone bago ginugol ang susunod na 2 minuto sa pag-iisip kung paano mawawala ang kanyang amoy birhen. Matapos magbihis ng kanyang uniforme sa paaralan, pumunta siya sa sala kung saan nakatagpo niya si Saki na suot din ang kanyang gamit sa paaralan habang nagluluto ng almusal. Nang itanong niya kung nakatulog ba ito ng maayos, sumagot ito na oo at nagpasalamat sa kanya para sa sariwang tubig sa paligan na ibinigay niya rito noong nakaraang gabi. Gayunpaman, sinabi nito na hindi na niya kailangang gawin itong muli sa gabing iyon dahil sayang lang sa tubig bago tumuloy sa paaralan. Pagkalipas ng ilang sandali sa paaralan, ilang mga NPI ang sinabihan na si Yota ay hindi mabuti ang pakiramdam, at hindi sapat ang kanyang kalusugan upang pumasok sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Tamakazo na hindi cool na makialam sa buhay pag-ibig ng ibang tao at sumagot si Yota na ang isang chicks na tulad niya ay hindi niya kalable. Gayunpaman, sinabi ni Tamakazo na pabaliktad ang kanyang iniisip dahil ang pakikipag-date sa isang babaeng tulad ni Saki ay magpapagmuka sa kanyang masama. Nang itanong ni Yota kung ano ang ibig niyang sabihin, binanggit ni Tamakazo ang katotohanan na hindi siya mabuti, at hindi siya sapat na mabuti para pumasok sa paaralan. Naglabas si Tamakazo ng ilang hindi kanais-nais na mga chismis na kumakalat sa paaralan tungkol sa kung paano ibinebenta ni Saki ang kanyang sarili sa iba't ibang mga lalaki. Sinabi niya na nakarinig siya ng mga taong sumusumpa na nakita nila itong lumalabas sa Love Hotel District at sinabi ni Yota na hindi katulad ni Tamakazo ang maniwala sa mga chismis ng ganoon kadali.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Tamakazo na nang ang isa sa mga lalaki mula sa baseball team ay nag-aya kay Saki na makipag-date, tinanggihan niya ito sa pagsasabing siya ay kasing sama ng mga tsismis at iginiit na wala siyang intensyon na makipag-date sa kahit kanino. Sa panahon ng sports period, nakipagkita si Yota kay Saki ng pribado at itinanong kung lumiliban ba siya sa sports. Itinanong ni Saki kung bakit siya nakikipag-usap sa kanya doon, at sumagot siya na nag-aalala siya kapag alam niyang may lumiliban sa sports. Sinabi ni Saki na dahil ito sa isang kaklase niya na nagngangalang Maya na pumili rin ng tennis, ngunit pagkatapos ay iginiit na hindi iyon ang tanging dahilan niya. Nang itanong niya kung magkaibigan ba sila ni Maya, sinabi ni Saki na oo, ngunit iginiit din na si Maya ay halos kaibigan ng lahat sa paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Saki si Yoto kung bakit niya pinili ang tennis, at sumagot siya na ito ay dahil hindi siya isang napakahusay na tao sa paaralan. Inaliw siya ni Saki sa pagsasabing ang kanyang iba pang dahilan ay kasing lungkot din ng sa kanya, at pagkatapos ay ibinunyag na ito ay dahil ayaw niyang maglaro ng team sport upang mapanatili niya ang pagiging ultimate loner. Itinanong ni Yoto kung nahihirapan ba siyang makibagay sa klase, at nang itanong ni Saki kung nagulat ba siya tungkol doon, sinabi niya na lagi niyang naisip na ang mga Jeres na tulad niya ang magiging sentro ng atraksyon. Sinabi ni Saki na hindi niya ito iniintindi dahil habang hinahayaan siyang mag-isa ng mga tao, nagbibigay ito sa kanya ng mas maraming oras para sa kanyang sarili. Nang nakita ni Yuta ang earphones niya, sinabi ni Saki na nakikinig kasi siya ng mga kanta ni Taylor Swift. Nang dumating si Yota sa bahay mula sa trabaho ng gabing iyon, sinalubong siya ni Keiko na nagsabing ipinagluto niya ito ng hapunan. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapatrabaho rito ng ganoon bago ang pasok nito sa sariling trabaho, ngunit sinabi ni Keiko na ayos lang iyon at sinabing ang kanyang trabaho ay hindi naman ganoon kapagod gaya ng iniisip nito dahil siya ay isa talagang bartender. Pagkalipas ng mahabang oras sa gabi, nag-aaral si Yota sa kanyang kwarto nang dumaan si Saki at itinanong kung paano niya napagsasabay ang paaralan at trabaho. Sumagot siya na hindi naman ito ganoon kakatwang bagay, at pagkatapos ay itinanong ni Saki kung may alam ba siyang anumang madaling part-time job na talagang malaki ang sweldo. Itinanong niya kung may trabaho ba na nagbabayad ng 10,000 yen o higit pa para sa 1 o 2 oras na pagtatrabaho, at sinabi ni Yota sa kanya na sa tingin niya ay walang anumang normal na trabahong ganoon. Natigilan si Yota nang sabihin ni Saki na itutuloy na lang niya ang pagbebenta ng kanyang sarili, at ikinwento ni Saki kung paano niya natutunan mula sa isang libro na ang paggawa ng ganoong uri ng trabaho ang pinakamahusay na paraan upang kumita ng malaking pera. Itinanong naman ni Yota kung kaya ba nitong sabihin ang mga ganoong bagay sa harap ng kanyang ina, at sinabi ni Saki na kaya itong gawin ng kanyang ina. Malamang ay pupurihin pa siya ng kanyang ina bilang isang ganap na matanda na kung gagawin niya iyon. Itinanong naman ni Saki kung si Chiba ay magiging ganoon din kasaya na marinig na nagbebenta rin ng sarili si Yota, at nang itanong ni Yota kung bakit nito ipinagpalagay na nagbebenta siya ng sarili, binanggit ni Saki ang sinabi nito na mayroon siyang trabaho noong nakaraang gabi. Humingi ng paumanhin si Yota sa maling pagkakaunawaan sa hapagkainan at ibinunyag ni Saki na nagbibihis siya na parang isang pasaway o body, upang makaligtas siya sa lipunan. Pagkatapos ay nagsalita si Saki tungkol sa iba't ibang paraan kung paano hinuhusgahan ang mga babae sa lipunan, anuman ang paraan ng kanilang pamumuhay, at iginiit na ang kanyang paraan ng pananamit ay ang unang hakbang sa kanyang plano na maging Katanji Tangi sa paaralan at maging mahusay sa mga gawain sa paaralan. Nang itanong ni Yota kung nakakapagod ba ito, sinabi ni Saki na sulit ito basta't mapapatunayan niyang mali ang mga mapanghusga sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni Saki na si Yota ay katulad din niya sa aspeto na nais nitong mamuhay ng isang independenteng buhay at sumagot si Yota sa pamamagitan ng pagtatanong kung kukuha ba siya ng trabaho upang makapamuhay din ng independent. Sinabi ni Saki na tama siya at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanya. Kinabukasan ng umaga, naghanda si Saki ng almusal at ipinaliwanag sa nagulat na si Yota na ginagawa niya ito bilang karagdagan sa kanilang kontrata noong nakaraang gabi. Pagkalipas ng ilang oras, sinabi ni Yota kay Shiori ang tungkol sa kanyang mga plano na mamuhay ng mag-isa pagkatapos ng high school at pinayuhan siya nito na okay lang na umasa sa isang tao kung hindi niya kayang harapin ang isang bagay ng mag-isa.
Sa hapunan ng gabing iyon, sinabi ni Yota kay Saki ang tungkol sa payo ni Shiori at sumang-ayon naman ang dalaga na totoo ang mga salita ni Shiori, ngunit ipinahayag pa rin niya ang kanyang pagnanais na mamuhay ng independent. Nang banggitin ni Yota ang kanilang mga magulang, sinabi ni Saki na sila ay mga taong maaasahan at sinabing mas naging madali sana kung si Yota ay naging isang masamang tao na lamang. Kinabukasan ng umaga, nasa kama si Yota at narinig niya si Saki na masayang nakikipag-usap kay Keiko habang nagpaplano silang kumain ng almusal ng magkasama. Habang nag-aalmusal, napansin ni Yota na ang mga rolled omelette ay mas masarap kaysa sa karaniwan, at matapos kumpirmahin ni Chi na ang kanyang panlasa ay nayanig din, ibinunyag ni Saki na ang rolled omelette ay may espesyal na sabaw na tinatawag nilang white dashi. Sinabi ni Keiko na kayang gawin iyon ni Saki para kay Yota dahil alam nito ang recipe, ngunit sinabi ni Saki na hindi niya kayang gawin kasing lambot ng kay Keiko ang kanyang gawa. Sinabi ni Yota na gusto rin niya ang mga fried eggs, kaya nagpasya si Saki na iyon na lang ang gagawin para sa kanya mamaya, na nagdulot ng pagngiti sa parehong mga magulang. Pagkalipas ng ilang sandali, naghuhugas ng mga pinggan si Yota at tinanong niya si Keiko kung maaari ba niyang isama ang mga damit nito sa labada, ngunit sinabi ni Keiko na ikalulugod niyang gawin ang lahat ng labada ng mag-isa. Nang oras na para pumunta sa paaralan, kumuha si Yota ng payong at laking gulat niya nang yayain siya ni Saki na sumabay maglakad patungo sa paaralan. Sa daan patungo sa paaralan, nagsimulang magdadaldal si Saki tungkol sa kung paano niya iniisip na si Yota ay may interes sa cross-dressing, ngunit sinabi ni Yota na wala siyang interes sa cross-dressing kahit kaunti. Habang naglalakad sila patungo sa paaralan, humingi ng paumanhin si Saki sa kanyang naunang pagkakamali, at nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa kung paano madalas gumawa ng mga bagay ang mga tao nang hindi namamalayan. Nakarating sila sa isang partikular na tulay kung saan sinabi ni Yota kay Saki na hindi niya iniisip na siya ang uri ng tao na hindi kayang pagnilayan ang kanyang mga nagawa. Pagkatapos ng paaralan, hinanap ni Yota si Saki sa kanyang silid tulugan, ngunit sa halip na siya, nakita niya ang kanyang mga plot armors, na nakasampay sa isang dryer at ginulat siya ni Saki nang bigla itong lumitaw sa likuran niya. Habang naglalakad siya palayo, ipinaalam niya rito na mayroon siyang trabaho sa araw na iyon. Nang gabing iyon, umiidlip si Yota sa kanyang study table nang makatanggap siya ng text mula kay Saki na nagtatanong sa kanya kung tinatitigan ba niya ang kanyang mga damit na panloob. Nang magtagpo sila, binanggit ni Saki kung paano siya nagulat nang makita itong nakatitig sa kanyang mga melon containers, at itinanong niya kung tumakas ba siya dahil sa pag-aakalang aakusahan siya nito na gustong gawin ang lahat ng labada, sabay sabing hindi naman niya ito nanakawin. Sinabi ni Yota na tama siya, at iginiit naman ng dalaga na medyo hindi ito patas para sa lalaki bago siya nito inabutan ng isang tasa ng koko. Nang tanggapin niya ang koko, sinabi ni Saki na quits na sila ngayon at iginiit na ang pagkakaakit nito sa kanyang mga damit na panloob ay isang reflex na reaksyon lamang, bago sinabi sa kanya na hindi niya iniisip na si Yota ang uri ng tao na hindi kayang pagnilayan ang kanyang mga ginawa. Sinabi ni Yota na naging kampante siya nang marinig iyon, ngunit pagkatapos ay itinanong ng dalaga kung sapat bang mapang-akit ang kanyang mga panloob para mahuli ang kanyang tingin. Nang sabihin ni Yota na hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin, tinukso siya nito sa pamamagitan ng pagtatanong kung pumasok ba sa isip niya ang pagnanakaw ng kanyang mga plot armors. Sinabi ni Yota na nakakaramdam siya ng udyok kung minsan ngunit hinding-hindi niya ito gagawin, at ipinaliwanag pa niya na ang pagkakaroon ng udyok at ang pagsasagawa nito ay dalawang magkaibang bagay. Kinabukasan sa paaralan, nagpapalipas ng oras si Yota sa gilid ng tennis court habang nag-eensayo nang bigla siyang lapitan ni Maya upang itanong kung bakit kakaiba ang kilos ni Saki sa araw na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, tinext ni Yota si Saki at tinanong kung malungkot ba ito dahil may nangyari sa kanya, ngunit sumagot ito makalipas ang ilang oras na wala namang nangyari sa kanya. Sa hapunan ng gabing iyon, hindi karaniwang tahimik sina Yota at Saki sa isa't isa sa loob ng ilang minuto at binasag ni Yota ang katahimikan sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin sa kanya dahil sa katotohanang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho para rito na malaki ang sweldo. Sinabi ni Saki na hindi niya kailanman inaasahan na makakahanap siya ng madali, ngunit ipinahayag ni Yota ang kanyang pag-aalala na baka gumagawa lang si Saki ng hapunan para sa wala kung magpapatuloy ang mga bagay ng ganoon at nakiusap na umasa sa kanya kung kailangan nito ng tulong sa anuman.
Matapos ang hapunan, gumamit si Saki ng banyo at nagbabasa si Yota ng pinakabagong kabanata ng One Piece sa kanyang kama nang biglang patayin ni Saki ang kanyang mga ilaw mula sa labas. Hinubad nito ang huling piraso ng damit na suot niya habang naglalakad papasok sa kanyang kwarto, at nang umakyat ito sa kanyang kama, hinawakan nito ang kanyang mukha habang tinatanong siya kung handa ba siyang bilhin ang kanyang katawan. Pumasok ang kanyang isip sa diary mode, habang inaalala niya ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa pagitan nila ni Yota araw-araw mula nang makilala niya ito, at ipinakita ng kanyang mga alaala na humanga siya sa kung gaano ito kahanahon at kabait. Naramdaman niya na ito ang unang taong walang kahirap-hirap na nakaintindi sa kanya, at matapos gunitain ang ilan sa kanilang mga pag-uusap, natanto niya na ang bawat kaisipan ni Yota ay isang bagay na lubos niyang nakaka-relate, kung kaya't ang pagsasama nila ay naramdamang tama. Bigla, nagsimula niyang maramdaman na mapanganib si Yota dahil masyado siyang naiintindihan nito. Inantala ni Yota ang kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kumikilos siya ng eksakto tulad ng uri ng babaeng kinasusuklaman niya, at sinabing inakala niya na ayaw nitong makita bilang isang taong gumagamit ng kanyang ganda bilang sandata para makalamang. Sinubukan niyang ipaliwanag na ginagawa niya ito dahil masyado siyang naiintindihan ng lalaki, ngunit pinutol siya ni Yota sa pagsasabing ito ay tungkol sa kanya at hindi sa lalaki, na naging sanhi ng paghingi niya ng paumanhin. Pagkatapos noon, ikinwento niya rito kung paano naging mabait na tao ang kanyang ama noon. Ngunit huminto ito sa pagtitiwala sa mga tao matapos mabaygo ang kanyang kumpanya. Dahil dito, nagsimulang magtrabaho ang kanyang ina ng doble para matustusan siya, ngunit tila hindi rin ito nagustuhan ng kanyang ama dahil inakusahan nito ang kanyang ina na isang succubus na nakakakuha lamang ng mga customer dahil sa kanyang katawan. Iginiit ni Saki na mali para rito na ibuhos ang kanyang mga pagkadismaya sa kanyang ina, at lubos na sumang-ayon si Yota sa kanya bago sinabi sa kanya na ang mga bagay ay nagpunta rin sa katulad na paraan para sa kanyang pamilya. Sinabi niya na matapos lokohin ng kanyang ina si Taichai, nagsimula itong umasta ng paranoid at sinabing hindi niya nais na makita bilang isang taong nakakasundo ang kanyang ama. Sinabi ni Saki na si Yota ay may katulad na problema sa kanyang ama noon din. Itinuro ni Saki na marami silang pagkakatulad dahil marami silang mga bahaging sira, at sinabi ni Yota na kahit may mga sirang bahaging iyon, magagawa nilang magkasundo bilang magkapatid. Pagkatapos ay sinabihan niya itong simulan na siyang tawaging, Kuya, na naging sanhi ng pagtawa nito bago lumabas ng kanyang kwarto. Pagkalipas ng ilang araw, naglakad si Yota pabalik mula sa paaralan, habang iniisip kung paano silang naging tila estranghero ni Saki dahil wala silang pakiramdam ng pagkakaugnay na ibinibigay ng genetic na koneksyon, at wala rin silang anumang ibinahaging karanasan sa pamumuhay ng magkasama. Gayunpaman, natanto niya na sa loob ng isang buwan na naging pamilya niya si Saki, mas hindi na ito estranghero dahil magkasama sila sa isang bahay, at hindi niya lubos mahanap ang salitang maglalarawan sa kanilang kasalukuyang relasyon. Pagpasok niya sa loob, agad siyang nilapitan ni Saki at hiniling na turuan siya sa modernong literatura. Nang tanungin ni Yota ang score ni Saki, ipinahayag nito na nakakuha siya ng 38, at sinabing hindi niya inasahan na babagsak sa kabila ng katotohanang hindi siya kailanman naging mahusay sa modernong literatura. Itinanong niya kung paano ito bumagsak sa kabila ng pagiging mahusay sa ibang mga asignatura, at sinabi ni Saki na dahil ito sa hindi niya kailanman talaga maintindihan kung ano ang nararamdaman ng mga karakter. Sinabi ni Yota na hindi niya inasahan ang sagot na iyon dahil mukhang maunawain itong uri ng tao, at pagkatapos ay binanggit kung paano ito laging sumusubok na intindihin siya upang makarating sa isang kompromiso. Gayunpaman, sinabi ni Saki na pabaliktad ang pagkakaintindi nito dahil ang dahilan kung bakit kailangang magkompromiso ang mga tao ay dahil hindi nila maintindihan ang nararamdaman ng iba, at inamin naman ng lalaki na may punto siya. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na mapipilitan siyang kumuha ng mga make-up lesson sa panahon ng summer break kung babagsak siya sa retest, at pagkatapos ay ibinunyag na binalak niyang magtrabaho sa panahon ng bakasyon sa tag-init. Humingi ng paumanhin si Yota dahil hindi siya nakahanap ng trabaho para rito sa tamang oras, ngunit sinabi ni Saki na hindi niya ito sinisisi, at iginiit na masama ang loob niya sa pagsasamantala sa kanya. Habang tinuturuan ni Yota si Saki, itinuro niya na maayos naman ang ginawa nito sa mga essay question, ngunit iniwang blanko ang mga book question sa dulo.
Itinanong niya kung naubusan ba ito ng oras habang nahihirapan sa mga nobela, at matapos nitong aminin na tama siya, sinabi ni Saki na masakit na naituro nito ang kanyang kahinaan ng ganoon kadali. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsasabi nito sa mas mahinahong paraan, at tinanggap naman nito ang kanyang paumanhin bago sinabi sa kanya na alam niyang nagiging prangka lamang ito. Itinuro niya na ang bahagi ng aklat na pinakahinirapan nito ay tungkol sa isang nobelang nagngangalang Senador Shiro, na tungkol sa hamon ng malayang pag-ibig. Sinabi ni Yota na naramdaman niya na ang mga tao sa kasalukuyan ay mas naiintindihan ang ilang bahagi ng kwento kaysa noong isinulat ang aklat. At nang itanong niya kung aling mga bahagi ang tinutukoy nito, hiniling niya sa dalaga na sabihin sa kanya ang mga aspeto na pinakamahirap para rito. Sinabi ni Saki na hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng mga karakter na sina Senador Shiro at Maiko, at hindi rin niya maintindihan ang kanilang mga motibo sa anumang naging desisyon nila sa buong kwento. Sinabi sa kanya ni Yuyuta na nahulog ang loob ni Senador Shiro kay Maiko, at nang itanong ni Saki kung ang ibig ba nitong sabihin ay sa paraang romantiko, sinabi niya na ganoon nga at binanggit ang mga eksena sa nobela kung saan nagselos si Senador Shiro nang may ibang mga lalaking lumapit kay Maiko. Itinanong ni Saki kung bakit hindi na lang niya sinabihan ang babae na itigil ang pakikipag-usap sa ibang lalaki kung kinasusuklaman niya ito, at nahulaan ni Yuyuta na marahil ay masyadong mahirap para sa kanyang kaisipan ang maging ganoon kaprangka sa taong gusto niya. Sinabi ni Saki na hindi niya maintindihan ang mga taong nagtatago ng kanilang tunay na nararamdaman, kaya hiniling ni Yuyuta na isipin niya ang isang sitwasyon kung saan hindi niya maipahayag ang kanyang tunay na damdamin, gaya noong unang beses na umibig siya. Itinanong niya kung naranasan na ba nitong ma-raised up o sobrang humanga sa isang tao hanggang sa hindi na siya makagawa ng tamang desisyon. At sumagot ang dalaga na zero ang karanasan niya pagdating sa pag-ibig. Nang ibalik niya ang tanong kay Yuyuta, sinabi nito na siya rin ay hopelessly single, na naging dahilan upang maisip ni Saki na ang kanilang mga marka sa asignaturang iyon ay walang kinalaman sa karanasan. Sinabi ni Yuyuta na tama siya at nagpas siyang itigil na ang pagsubok na makisimpat siya sa mga karakter dahil hindi sila makarelate sa mga ito, at sa halip ay isipin na lang ito bilang isang math puzzle. Binanggit niya ang katotohanang nakakakuha si Saki ng matataas na marka sa kasaysayan, at iginiit naman ng dalaga na dahil lamang ito sa pagsasaulo, kaya sinabi ni Yuyuta sa kanya na baka mas maintindihan niya ang modernong literatura sa pamamagitan ng pag-alala sa makasaysayang konteksto noong isinulat ang aklat. Sinabihan niya itong subukang iugnay ang kanyang kaalaman sa kasaysayan sa kwento upang mas maintindihan ito, at sumang-ayon naman si Saki na isa itong mahusay na ideya, kaya sinabihan niya itong subukang sanayin ang bagong pattern na ito sa pagbabasa. Itinanong ni Saki sa kanya kung sa tingin ba nito ay papasa siya sa retest, at sumagot siya na alam niyang papasa ito, na nagpangiti sa dalaga habang nangangako na gagawin ang kanyang makakaya. Nagpasalamat si Saki sa kanya at tinawag siyang isang mahusay na guro bago umalis. Kinaumagahan, natagpuan ni Yuyuta si Saki na nag-aaral sa sala, at nang subukan nitong tumayo para ay gawa siya ng almusal, sinabi niya rito na kukuha na lang siya ng toast dahil gusto niyang ipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Binanggit ni Saki ang kanyang pangako na igagawa siya ng almusal, kaya sinabi ni Yuyuta sa kanya na ang kanilang pangunahing prioridad sa sandaling iyon ay matiyak na papasa siya sa kanyang retest, na nagparamdam sa dalaga na talagang papasa siya. Sa paaralan, nakikipagtalo si Yuyuta sa mga Naruto fans sa Twitter nang masayang lumapit sa kanya si Maya at nagsimulang kulitin siya habang tinatawag siyang Big Brother. Nang sabihan niya itong itigil ang pagtawag sa kanya ng ganoon, sinabi nito na sinusubukan lang niyang makipag-bonding sa kanya at nagsimulang tawagin siya sa iba pang mga variation ng parehong pangalan, na lalo lamang nagpainis sa kanya. Sinabi ni Maya sa kanya na sinusubukan niyang ilabas ang lahat ng kanyang naipong stress dahil katatapos lang ng lahat ng kanyang mga pagsusulit, at nang itanong niya kung mayroon ba itong mga retest, sinabi ni Maya na hinding-hindi siya babagsak. Hindi kailanman bumagsak si Maya sa pagsusulit at ipinagmalaki ang katotohanan na ang kanyang pinagsamang marka sa lahat ng siyam na pagsusulit ay 808 puntos. Natigilan si Yuyuta sa impormasyong ito, at lalo pang nagpatuloy si Maya sa pagbubunyag na siya ang nangunguna sa kanyang klase na may halos 70% na average score na napanatili niya sa buong pag-aaral. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yuyuta para sa isang paraan upang matulungan si Saki na mag-aral ng mas mabuti, at binanggit ni Maya kung paano siya karaniwang nakikinig sa background music habang nag-aaral.
Habang nasa trabaho si Yuyuta sa araw na iyon, tinukso siya ng kanyang airhead na katrabaho na si Shiori gaya ng dati, at sa oras ng pagsasara ay tinanong niya ito para sa isang magandang genre ng background music na makakatulong sa pag-aaral ni Saki. Binigyan siya nito ng ilang mga rekomendasyon na pinatugtog niya sa pamamagitan ng Temo AirPods, at tunog ito ng isang bagay mula sa isang album ni Bruno Mars. Nang iparinig niya ito kay Saki habang naghahapunan, sinabi ng dalaga na maganda ang tunog nito. Sinabi niya rito na ang kanyang katrabaho ang nagrekomenda nito sa kanya dahil sa kanyang problema sa pag-aaral, at ikinwento niya ang lahat tungkol sa kung gaano ka-airheaded si Shiori. Pagkatapos ay sinabi ni Yuyuta na ginawa niya ito upang bayaran ang mga pabor na ginawa ni Saki para sa kanya sa ngayon, at ipinangako naman nito sa kanya na gagamitin ang musika ng gabing iyon sa kanyang pag-aaral. Kinaumagahan, naupo si Yuyuta sa hapagkainan kasama ang kanyang ama habang hinahinan sila ni Keiko ng almusal, at nang mapansin niyang ang kanyang almusal ay tila hindi gaanong masarap kaysa sa dati, sinabi ni Keiko sa kanya na nasa kama pa si Saki. Nang ituro niya na hindi ito karaniwan para sa dalaga, ibinunyag ni Keiko na dahil ito sa nag-aral siya sa buong magdamag. Sa trabaho, tinanong ni Shiori si Yuyuta kung mayroon pa silang kopya ng isang partikular na aklat, at nang ituro niya na isa na lang ang natitira, nadismaya ito na hindi nag-deliver ang kanilang mga supplier. Nang tingnan niya ang aklat na pinag-uusapan, napansin niya na na-adapt na pala ito sa isang pelikula, at pagkatapos ay nagsimula siyang basahin ang synopsis nito sa kanya. Sa kwento, minsan sa isang linggo sa parke tuwing hating gabi, nakakakita ang isang lalaki ng isang babaeng may dalang lumang byolin, at hinahabol siya ng mga lalaki mula sa kanyang nakaraan. Habang inaalam ang mga misteryo ng byoling iyon, sumama ang lalaki sa babae para sa isang paglalakbay sa espasyo at panahon. Matapos basahin ang buod, iminungkahi niya na ilagay ang aklat sa istant na nakaharap sa labas at sumang-ayon si Shiori na epektibo ito. Nang itanong niya kung ipinapalabas pa rin ang pelikula sa mga sinehan, sinabi sa kanya ni Shiori na matatapos na ito sa susunod na araw dahil papalitan na ito ng mga pelikula ng Marvel. Pagkatapos ay tinanong siya ni Shiori kung gusto niyang manood ng late show kasama siya ng gabing iyon dahil pareho silang out ng alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabing iyon at casual na sumang-ayon si Yuyuta bago sinabi na ipapaalam na lang niya sa kanyang mga magulang mamaya. Habang naglalakad sila, tinukso siya ng kaunti ni Shiori bago itinanong kung mayroon bang mas mahalaga kaysa sa kanyang mga magulang na kailangan niyang i-message tungkol sa kanilang cinema date. Hindi siya naintindihan ni Yuyuta, kaya ibinunyag nito na ang tinutukoy niya ay si Saki na malamang ay mag-aalala sa kanya habang sila ay nasa labas. Sinabi ni Yuyuta na hindi mag-aalala sa kanya si Saki, at nang makarating sila sa sinehan, tinanong ni Yuyuta si Shiori kung anong inumin ang kukunin nito. Sinabi ni Shiori na gusto niya ng Diet Coke. Tumawa siya dahil pinili nito ang pinaka-basic na opsyon, at nang itanong niya kung anong flavor ang gusto nito, pinili nito ang caramel. Sa loob ng sinehan, sinabi ni Yota sa kanya na masyadong marami ang popcorn, at sinabi naman ni Shiori na kinuha niya iyon sa ganoong dami dahil dapat ay kakain din ang lalaki. Gayunpaman, sinabi ni Yota na hindi siya kumakain ng sitsirya habang nanonood ng pelikula at sinabihan si Shiori na kanin na lang ang lahat ng gusto niya. Sa pelikula, isang demi-human na batang lalaki ang tumatakbo sa buong bayan habang may dalang mabigat na bag, at kalaunan ay natisod siya sa isang bakod, na naging sanhi upang matapon sa kanya ang lahat ng pagkain sa loob ng bag. Sakto namang lumitaw ang isang demi-human na babae na literal na nagniningning habang nakangiti sa kanya. Ibinigay ng babae sa kanya ang kanyang gitara at sinabihan siyang protektahan ito mula sa ilang masasamang tao na humahabol dito. Nalito ang batang lalaki, ngunit nagpatuloy ang babae sa pagbubunyag na mayroon na lamang siyang 6 na buwan para mabuhay, na naging dahilan upang itanong ng lalaki kung bakit. Bago pa man siya makasagot, ilang mga lalaking nakasombrero ang gumawa ng isang dramatikong pagpasok, na naging sanhi upang tumakas ang lalaki kasama ang babae. Kalaunan ay nakarating sila sa isang cabin kung saan humiga ang babae sa kama, at umamin ang batang lalaki habang may mga luha sa kanyang mga mata na gusto niyang sumama rito sa isang espesyal na lugar. Nang iabot niya ang kanyang kamay sa babae, hinawakan ito nito, at mula sa mga upuan ng madla, napansin ni Yota na si Shiori ay ganap na nahumaling sa sandaling iyon. Matapos ang pelikula,
Naglakad sina Shiori at Yuta sa kalsada ng magkasama, at kalaunan ay nakarating sila sa isang vending machine kung saan kumuha si Shiori para kay Yuta. Matapos niyang uminom, tinukso siya nito ng kaunti bago sinabi sa mas seryosong tono na mabait ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay umamin si Shiori na mayroon na lamang siyang 6 na buwan para mabuhay at sinabi ni Yuta na halata namang nagsisinungaling ito, ngunit sinabayan pa rin niya ang tema ng pelikula sa pamamagitan ng pag-aaya rito na umalis kasama siya gaya ng ginawa ng batang lalaki. Tinamaan si Shiori ng isang buhawi ng Riz ni Yuta na labis na nagpahiya sa kanya kaya napangiti at napayuko siya sa sobrang pagkahiya, at pagkatapos noon ay nag-usap sila tungkol sa pelikula ng sandali bago umalis sa lugar. Pagdating sa bahay, hinanap niya si Saki ngunit hindi niya ito mahanap. At pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas para kunin ang ilang mga damit na nababasa na ng ulan. Habang tinatupi ang mga damit, nakinig siya sa mga balita sa TV tungkol sa kung paano magpapatuloy ang malakas na ulan sa lugar sa buong magdamag at kung paano ito nagdulot ng gulo sa highway. Tinext niya si Saki at itinanong kung okay lang ba ito sa ulan, at itinanong din kung nasaan siya. Tinitigan niya ang kanyang telepono sa loob ng ilang minuto habang naghihintay ng tugon, ngunit hindi siya nakatanggap ng anumang text mula kay Saki. Nang magsimula siyang magkaroon ng mga flashback na humihingi ito ng tulong sa kanya, agad siyang lumabas ng bahay dala ang 2 payong. Tumakbo siya sa hallway at kalaunan ay nakasalubong ito sa elevator. Nang itanong nito kung saan siya pupunta, ipinaliwanag niya na nagmadali siyang hanapin ito dahil akala niya ay umiiyak ito sa kung saan sa ilalim ng ulan dahil sa isa pang pagkabagsak sa pagsusulit. Humingi ng paumanhin si Saki sa pag-aalala sa kanya at ipinakita ang kanyang resulta ng pagsusulit na 74% mula sa 100. Sinabi niyang hindi siya kontento dahil hindi niya nalampasan ang score ni Yuta na 76, at ibinunyag na ayos lang siya. Ngunit sinabi ni Saki na ayos lang siya dahil pumunta siya sa ibang tindahan para sa mga groceries dahil gusto niyang magpakita ng pasasalamat sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Yuta na wala siyang ginawa para makuha ang pasasalamat nito dahil gumawa lang sila ng patas na palitan, ngunit inilista ng dalaga ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Yuta para rito bago ang pagsusulit, kabilang ang hapunan na inihanda niya noong nakaraang gabi, at nangako na igagawa siya ng isang eleganteng hapunan ng gabing iyon. Nang magsimula ang bakasyon sa tag-init, nagpaalam si Yuta kay Tamakazu sa paaralan, at nang pumasok siya sa trabaho, natigilan siya nang makita si Saki na ayon sa kanyang boss ay naroon para sa isang job interview. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang gunitain ni Saki ang panahon na nagkakaproblema siya sa literatura at noon ay hindi niya maintindihan kung bakit na-stress ang mga tao sa hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Alam niyang ginagawa siyang weirdo nito, ngunit muli siyang nakahanap ng pag-asa salamat kay Yuta. Naalala niya kung gaano siya nagpasalamat nang irekomenda nito ang ilang magandang musika para sa kanyang kaarawan. Ngunit kalaunan, nagsimula siyang magkaroon ng nakakairitang mga kaisipan sa gabi tungkol sa oras na ginugugol ni Yuta kasama si Shiori sa trabaho. Naramdaman niyang wala siyang karapatang isulat ang mga ganoong bagay sa kanyang tala-arawan, ngunit nagpasya siyang ituloy pa rin ang pagsusulat dahil nagbibigay ito sa kanya ng kasiyahan. Noong araw na umuwi ng huli si Yuta mula sa trabaho nang hindi nagsasabi sa kanya, nakaramdam siya ng selos nang matanto niyang kasama nito si Shiori. Natanto rin niya na kinasusuklaman niya ang kanyang sarili, at naramdaman niyang isa siyang masamang tao dahil wala siyang alam tungkol kay Shiori. Gusto niyang salubungin si Yuta ng gabing iyon pag-uwi nito, kaya nag-aral siya sa sala sa halip na sa kanyang kwarto, ngunit sa huli ay hindi siya nakapanatiling gising hanggang sa makauwi ito. Nang magising siya, napansin niyang nilagyan siya ni Yuta ng kumot, at ito ang nagpawi sa pagkabalisa na naramdaman niya noong nakaraang gabi. Noong araw na binisita niya ang bookstore kung saan nagtatrabaho si Yuta, naisip niya sa sarili na si Shiori ay maganda, mature, at may kaibig-ibig na alindog na nagpapabagay rito bilang romantikong kapareha para kay Yuta. Samantala, nakita ni Yuta ang isang advertisement sa dingding na nagsasabing nangangailangan ang tindahan ng mga bagong manggagawa, at nagpasya si Saki na tanggapin ang trabaho sa halip na maghanap ng madaling paraan o shortcut. Habang sumasakay siya sa elevator pauwi, iniisip niya kung mamasamain ba ni Yuta na ang kanyang stepsister ay nag-a-apply para sa trabaho sa mismong lugar kung saan ito nagtatrabaho.
Sa kasalukuyan, sina Yuta at ang pamilya ay nasa hapagkainan, at pinasalamatan niya si Saki para sa masarap na almusal na inihanda nito. Itinanong ni Keiko kung tinatawag ba nila ang isa't isa sa kanilang mga apelyido dahil masyado silang nahihiyang gamitin ang kanilang mga unang pangalan, at parehong sinabi ni Yuta at Saki na ginagawa nila ito dahil tila hindi tama ang pakiramdam kapag ginagamit ang kanilang mga unang pangalan. Nang itanong ni Keiko kung may trabaho ba sila sa araw na iyon, sinabi ni Yuta na plano nilang umalis ng tanghali, at nagpahayag naman ng pag-aalala si Chi sa katotohanang hindi pa sila nakakapunta sa anumang masayang lugar sa buong araw. Sa panahon ng bakasyon sa tag-init, sinabi ni Chi na malaking bagay ito dahil kapag naging third year na sila, kailangan na nilang mag-concentrate sa mga pagsusulit, at sinabi rin niya sa kanila na malamang ay hinahanap na sila ng kanilang mga kaibigan. Nakipagkita si Saki kay Yuta sa kwarto nito makalipas ang ilang sandali upang sabihin na hindi sila ganoon kalapit ni Maya para mag-hangout ngayong summer break, at nang banggitin ni Yuta ang katotohanan na binisita na sila nito ng maraming beses, sinabi ni Saki na dahil ito sa matagal na silang magkasama. Nagtataka siya tungkol kay Yuta at idinagdag na ang huling beses ay dahil inimbita niya ito. Sinabi ni Saki na karaniwang nagbibigay sila ni Maya ng espasyo sa isa't isa kapag hindi sila nagkasundong mag-hangout, at sinabi ni Yuta na ganoon din siya sa kanyang mga kaibigan. Sa bookstore, napansin ni Shiori na nagkakaroon ng ilang problema si Saki sa trabaho, kaya sinabihan niya si Yuta na bigyan ito ng backup. Nang makipagkita si Yuta sa kanya, madali niyang nahanap ang aklat na hinahanap nito, na nagpabilib kay Saki kung isa ba itong salamangkero. Sa kanilang pagbabalik, ipinaliwanag ni Yuta kung paano niya nahanap ang aklat at iginiit na mas mabilis pa itong mahahanap ni Shiori. Kinabukasan, inaayos ni Chi ang AC sa sala, at nang itanong ni Yuta kung bakit nasa kwarto pa rin si Saki, sinabi ni Keiko na hindi ito sanay sa init, at binanggit kung paano ito umiiyak noon para sa ice cream noong bata pa ito. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita si Yuta kay Tamakazo sa isang kainan, at itinanong ni Tamakazo kung pupunta ba siya sa pool kasama sina Saki at Maya. Nang sabihin niyang wala pa siyang naririnig tungkol doon, sinabi ni Tamakazo na malamang ay iimbitahan din siya ng mga ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng trabaho ng gabing iyon, naglakad pa uwi si Yuta kasama si Saki, at ikinwento kung paano ito pinupuri ng lahat ng staff dahil sa pagiging mabilis matuto, hanggang sa dumating sila sa punto na itinanong niya kung imbitado ba siya sa pool party na pinaplano nila ni Maya. Nang itanong ni Saki kung gusto ba niyang pumunta, sinabi niya na baka hindi siya hiyang sa isang pool na puno ng mga masasayang tao, at sinabi naman ng dalaga na hindi niya kailangang pilitin ang sarili bago ibinunyag na hindi rin siya pupunta. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad pa uwi si Saki mula sa paaralan, nagsimula niyang alalahanin ang mga lumang araw noong umiiyak pa siya para sa ice cream. Noon, sinasabi ni Keiko na ang pagkain ng sitsirya sa tanghali ay hindi maganda dahil mawawalan siya ng gana sa hapunan. Nang patuloy na magpumilit si Saki para sa ice cream, sinabi ni Keiko na ang hapunan nila ng gabing iyon ay beef stew, na naging dahilan upang magbago ang isip niya at gustuhin na lang maghapunan. Nangako si Keiko na ibibili siya ng ice cream sa susunod, at habang naglalakad pa uwi, tinanong nito si Saki kung saan nila gustong pumunta sa susunod na linggo, kung saan sumagot si Saki na sa pool. Balik sa kasalukuyan, ipinaalam ni Yuta kay Keiko na mayroon siyang cram school ng araw na iyon at maayos na rin ang AC, kaya nagdiwang si Keiko dahil maaari nang mag-aral muli si Saki sa sala. Pagkatapos ay itinanong ni Yuta kung ayaw ba ni Saki sa mga taong pinipigilan siyang gawin ang gusto niya, at nang itanong ni Keiko kung ano ang gusto nitong gawin, nagbigay ng halimbawa si Yuta gaya ng pagpaplano ng isang bagay nang hindi kinukuha ang kanyang opinyon at pagkatapos ay yayayain siyang sumama. Sinabi ni Keiko na sa tingin niya ay hindi iyon magugustuhan ni Saki dahil sa personalidad nito, at iginiit na gusto nito na ang lahat ay malinaw at tapat mula simula hanggang dulo. Pagkatapos noon, tinanong ni Keiko si Yuta kung may plano ba itong ayain si Saki sa isang date, at agad naman itong itinanggi ni Yuta habang ipinapaalala sa kanya na magkapatid sila ni Saki. Binanggit ni Yuta ang katotohanan na mahilig si Saki na sumobra ng kaunti kung minsan sa pamamagitan ng pagpilit sa kanyang sarili ng masyado, at sinabi niyang nagtataka siya kung nagagawa ba talaga ng dalaga na bigyan ang sarili ng pahinga.
Itinanong ni Keiko kung ang mga pag-aalalang ito ba ang dahilan kung bakit iniisip ni Yota na kaladkarin si Saki palabas para maglibang, at nagsimula siyang mag-isip kung naging ganoon ba si Saki dahil palagi itong masiyadong abala. Sinabi ni Keiko na sinusubukan ni Saki na magdalaga ng mabilis hanggat maaari at ipinahayag ang kanyang pagsisisi sa katotohanan na hindi niya nabigyan ang dalaga ng kaunti pang oras para maging isang pasaway na bata na walang inaalala. Pagkatapos ay humingi ng pabor si Keiko kay Yota, ang tiyakin na magpapahinga si Saki paminsan-minsan. Pumayag si Yota ngunit sinabing baka magalit si Saki sa kanya dahil dito. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Yota si Saki sa kwarto nito at sinubukang imbitahan siya para sa pool event ni Maya, ngunit pinutol siya nito bago pa man siya matapos magsalita sa pagsasabing hindi siya pupunta dahil wala siyang oras. Sinabi ni Yota na balak niyang pumunta at hiningi ang contact info ni Maya kay Saki, ngunit agad na tumanggi si Saki at iginiit na masamang asal ang ibigay ang contact info ng ibang tao nang walang pahintulot nila. Sinabi ni Saki na susubukan niyang itanong kay Maya at ipapaalam sa kanya kapag nakakuha na siya ng sagot. Pagkatapos ng klase, nakasalubong ni Yota si Shiori sa daan pabalik, at nagkaroon sila ng masayang usapan hanggang sa makasalubong nila si Saki na ngumiti sa kanila. Sa bookstore, tinanong muli ni Yota si Saki tungkol sa kontak ni Maya, ngunit muli siyang binigyan nito ng negatibong sagot. Pagkatapos ng trabaho, nakatanggap si Yota ng text mula kay Saki na nagsasabing umuwi na siya nang hindi ito kasama dahil mamimili ito ng gabing iyon. Sa kanyang pagbabalik, naalala ni Yota ang kanilang unang kasunduan na huwag umasa sa isa't isa, at naalala rin niya noong unang sabihin sa kanya ni Saki na kaibigan nito si Maya. Pagdating niya sa bahay, hinalughog niya ang refrigerator at nakakita ng ilang mixed rice. Sakto namang pumasok si Saki at binigyan siya ng instruction kung paano ay microwave ang plato ng kanin na nahanap niya, kaya naman pinasalamatan niya ito. Habang inihahanda ang kanin, tinanong niya si Saki kung gusto nito ng iced coffee, at sumagot naman ang dalaga na gusto niya. Pagkatapos ay itinanong niya ang tungkol sa contact ni Maya para sa pool event at sinabing malamang ay naghihintay ito ng kanyang tugon. Gayunpaman, nang pumayag si Saki na ibigay ang contact info, umamin si Yota na hindi naman talaga siya interesado sa contact info o sa pagpunta ng mag-isa sa pool. Sinabi niya na gusto niyang sumama si Saki sa kanya sa pool, at nang sabihin ni Saki na hindi niya siya maintindihan, ibinunyag ni Yota na sinusubukan niya itong pagselusan sa pagsasabing gusto niyang pumunta. Itinanong niya kung gusto nitong pumunta sa pool, at pagkatapos ay inamin na sinabi sa kanya ni Keiko ang tungkol sa kung gaano nito kagustang pumunta sa pool noong mga nakaraang taon. Sinabi ni Yota na kumikilos ang dalaga na tila gusto nitong pumunta sa pool, at inamin na nagbabago ang kilos nito tuwing pinag-uusapan si Maya, kaya inakala niya na agad itong papayag sa alok na sumama rito. Iginiit ni Saki na wala siyang oras dahil kailangan niyang mag-aral, at nang subukan ni Yota na imungkahi na mag-relax muna siya ng sandali, agad siyang pinatigil nito sa pamamagitan ng pagsigaw na hindi niya kailanman kailangang mag-relax. Gayunpaman, sinabi ni Yota na nag-aalala siya para rito dahil kung patuloy nitong pipilitin ang sarili ng ganoon ay bibigay siya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pep talk sa pagsasabing kailangan niyang magpahinga minsan kahit na sinusubukan niyang magmadali upang mamuhay ng independent. Kinaumagahan, nakita ni Saki si Yota sa sala at sinabi sa kanya na nakatulog siya ng alas 6 ng umaga noong nakaraang gabi, kaya naman pinayuhan siya nito na matulog pa ng kaunti. Nang malaman ni Saki kung anong oras na, nag-alala siya na hindi siya nakapagluto ng anuman para kay Chi, ngunit sinabi ni Yota na kumain si Chi ng tinapay na nasa refrigerator. Nag-alok siyang ipagluto si Yota ng makakain, ngunit pinigilan siya nito sa daan at sinabihang pakinggan ang sasabihin niya. Binanggit ni Yota ang talakayan nila sa kanilang unang araw ng magkasama, kung saan sinabi niyang kailangan nilang gawing maayos ang mga bagay ng madali, at sinabing ayaw niyang ipagluto siya nito sa kasalukuyang kalagayan nito na kulang sa tulog. Nakipagtalo ang dalaga na tungkulin niyang magluto, ngunit sinabi ng lalaki na ang tanging misyon nito para sa araw na iyon ay ang magpahinga. Sinabihan niya itong maupo habang ipinaghahanda niya silang dalawa ng toast. Pagkatapos noon, hinainan niya ito ng toast na may mainit na gatas, at nang kainin niya ito, napangiti ang dalaga dahil sa sarap nito. Napansin niya na mayroon itong whipped cream sa ibabaw, kaya napangiti siya habang iniinom ito. Matapos maubos ang inumin,
Pumayag siyang pumunta sa pool kasama si Yota, ngunit sinabing mayroon silang problema dahil ang pool party ay nakatakda sa isa sa kanilang mga araw ng trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Yota na gagawan nila ito ng paraan sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng shift sa ibang tao. Sa kanilang pag-alis, inamin ni Saki na nasa masamang mood siya noong nakaraang araw nang makita niyang magkasamang naglalakad sina Yota at Shiori, at itinanong niya kung magkasintahan ba sila. Matapos kumpirmahin na hindi, itinanong ni Yota kung bakit nito na itanong iyon, at sumagot siya na hindi siya sigurado. Dumating sila sa isang bahagi ng kalsada kung saan nagtaka si Yota kung bakit niya dinala ang kanyang bike para sa kanilang paglalakad, at sinabi sa kanya ni Saki na maaari siyang maging airheaded nang ganoon kung minsan. Pagkalipas ng ilang araw, nakatitig si Saki sa kanyang fish container habang iniisip kung paano niya gustong mas maintindihan si Yota. Natanto niya na naaakit siya rito, at muling sinariwa ang kanyang mga karanasan kasama ang lalaki. Napagtanto ni Saki na siya ang uri ng lalaki na mapagmasid sa detalye nang madali nitong mahanap ang aklat na hinanap niya ng higit sa 10 minuto noong nasa trabaho sila. Naalala rin niya kung paano nito sinabi sa kanya na mas mabilis sana itong nahanap ni Shiori, at nagsimula siyang makaramdam ng inis sa kung gaano siya kaina pagdating doon. Naalala niya kung paano siya inaliw ni Yote kinabukasan at binanggit ang tungkol sa pool party kasama si Maya. Inisip niya na napakasamang araw niyon dahil hindi lang siya nagsabi ng mga bastos na salita rito bilang tugon, kundi nagkaroon din siya ng mga kakilakilabot na kaisipan. Nang makita niya itong kasama si Shiori, na ayaw niyang piliting harapin, naisip niya kung gusto ba ni Yota ang mga babaeng may mahabang buhok tulad ni Shiori, at pagkatapos ay naalala na siya rin ay may mahabang buhok. Nang muling banggitin ni Yuyuta ang tungkol sa pool party ni Maya ng gabing iyon, nagtaka si Saki kung bakit ito masiyadong nag-aalala sa isang bagay na napakababaw, at naramdaman niya na hindi niya kayang mag-aksaya ng oras sa paglalaro dahil sa dami ng kailangan niyang pag-aralan. Ngunit nang makita niya ang kalmadong mukha ni Yuyuta ng gabing iyon, kinilala niya ito bilang ang parehong bigong tingin na nakita niya sa kanyang ina noon nang tanggihan niya ang alok nitong magpunta sa dalampasigan. Nag-fantasize si Saki tungkol sa isang senaryo kung saan siya at si Yuyuta ay masayang naglalaro sa beach habang pinapanood sila ng kanilang mga magulang, at ito ay nagbigay sa kanya ng mainit na pakiramdam sa loob. Dahil sa nararamdamang ito, nagpasya siyang sumama kay Yuyuta sa pool. Naalala rin ni Saki ang panahon noong dinala siya ni Keiko sa isang zoo kung saan nakakita siya ng iba't ibang uri ng mga Dragon Ball fans na nakakulong sa mga hola, at pagkatapos ay binilhan siya nito ng isang manika ng hippo bilang souvenir. Balik sa kasalukuyan, sinubukang alalahanin ni Saki ang malambot na pakiramdam ng hippo doll na mayroon siya noon, at nagsimula niyang maisip kung gaano siya kaina pagdating sa pakikitungo sa mga kaibigan. Palagi siyang mahina sa pagbabasa ng sitwasyon, ngunit sa buong pool trip, naging maayos ang pakikihalubilo niya salamat sa tulong ni Yuyuta. Nakita niya na mas mahusay ito sa paghawak ng mga tao kaysa sa kanya at napansin din na nagsasalita ang lalaki kapag may bagay siyang hindi gusto, na isa sa mga dahilan kung bakit siya naaakit rito. Pinanood ni Saki ang lahat habang nagsasaya sa pool party at napansin niya na palaging tinitiyak ni Yuyuta na nag-e-enjoy ang lahat. Inisip niya na napakakul nito at nakaramdam ng pagmamalaki sa katotohanang siya lang ang tanging nakakaalam kung gaano talaga ito kakul. Umupo si Saki sa tabi ni Yuyuta sa gilid ng pool at itinanong kung natatakot ba itong tumalon. Sumagot si Yuyuta na ayaw niyang magkamali matapos maging sentro ng atensyon dahil isa itong team game. Sinabi ni Saki na para sa kanya ay napakakul nito dahil sa kung paano niya tinutulungan ang iba sa likod ng mga eksena, at sinabi naman ng lalaki na mahihiya na siya kung ipagpapatuloy pa nito ang pag-glaze sa kanya ng ganoon. Sinabi ni Saki na tapos na siya sa kanyang mga papuri at silang dalawa ay naupo doon sa katahimikan ng sandali bago sabihin ni Saki na lalanggoy pa siya ng kaunti. Nang tumayo si Saki, napatitig sa kanya si Yuyuta at hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa dalaga habang nakikipaglaro ito sa kanilang mga kaibigan. Habang pinapanood niya itong nagpapakasaya sa pool, naalala niya ang bawat karanasan niya kasama ang dalaga at dito niya natanto na mahal niya ito. Sa kanilang pagbabalik, tumingin si Yuyuta sa bintana habang iniisip na hindi siya kailanman naging mahusay sa mga babae dahil ang problema ay hindi niya ito gusto. Ang relasyon ni Yuyuta sa kanyang mga magulang ang nag-iwan sa kanya ng mapait na pananaw sa ugnayan ng mga lalaki at babae.
Natanto niya na ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya umibig sa kanino man bago ngayon, at nagtaka siya kung bakit bigla siyang nakakaramdam ng pag-ibig para kay Saki sa kabila ng katotohanang stepsister niya ito. Sa daan pauwi, binanggit ni Saki ang katotohanang naging malapit na si Yuyuta kay Maya at ipinaliwanag naman ng lalaki na nagpapasalamat lang siya rito dahil inasikaso nito ng maayos ang lahat sa biyahe. Nang itanong ni Yuyuta kay Saki kung nag-enjoy ito, sumagot ang dalaga na oo. Salamat sa kanya, sinabi ni Saki na ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na na-enjoy niya ang paglangoy sa pool at pagkatapos ay nagpasalamat sa pagkumbinsi sa kanya. Akmang magtatapat na si Yuyuta ng kanyang pag-ibig para rito nang biglang may mga paputok na sumiklab sa paligid. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya na naging isa na itong tao na maaari niyang laging asahan tulad ng isang tunay na kuya, at masaya naman si Yuyuta na marinig iyon. Gayunpaman, sinabi ni Saki na parang medyo kakaiba pakinggan, at habang naglalakad sila, nakaramdam ng kaluwagan si Yuyuta na hindi siya nakapagtapat. Matapos marinig na tawagin siyang kuya, natanto niya na ang lahat ng positibong emosyon na ipinapakita nito sa kanya ay base sa katotohanang pamilya na sila, na nagparamdam sa kanya na tila tanga sa pagsubok na pormahan ito. Nakatingin siya sa kanto ng kalye kung saan nagsimula siyang mag-isip kung paano kikilos pagdating sa bahay, habang si Saki naman, pauwi, ay nagtataka kung kakayanin ba niyang tanggihan ng buo ang nararamdaman ni Yuyuta kung sakaling magtapat ito sa kanya. Kinaumagahan, sinabi ni Keiko kay Saki na wala itong pasok sa trabaho ng araw na iyon at nang hanapin si Yuyuta, sinabi ni Keiko na natutulog pa ito sa kanyang kwarto. Nang sabihin ni Saki kay Keiko na pareho silang day off ni Yuyuta, natuwa si Keiko sa katotohanang maaari silang magpalipas ng araw ng magkakasama bilang isang pamilya. Habang naglalakad si Saki sa hallway, nagpasya siyang ikandado na ang kanyang nararamdaman para kay Yuyuta dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang pamilya. Ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng kanilang mga magulang o magdulot ng anumang problema para kay Yuyuta. Dahil dito, itinapon niya ang susi ng drawer kung saan nakakulong ang kanyang tala-arawan sa karagatan. Nang magising si Yuyuta, tinukso siya ni Chi sa pag-absent sa cram school at pinasalamatan naman siya ni Keiko sa pagdadala kay Saki sa pool. Sinabi ni Keiko na masaya siya na si Yuyuta ang kanyang naging little brother, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang paboritong bagay ni Saki sa kanyang telepono. Gayunpaman, hindi makapag-focus si Yuyuta sa imahe sa phone ni Keiko dahil nasisilaw siya sa ganda ni Saki. Sobrang saya ni Keiko na pumasok siya sa sala na may bagong ayos ng buhok habang tinatawag itong muli na kuya. Nagsimulang sariwain ni Saki ang mga alaala na isinulat niya sa kanyang tala-arawan at pagkatapos noon, nagpasya siya na hinding-hindi na niya muling isusulat kung ano ang tunay niyang nararamdaman kailanman. Nagpasya siya na sa loob na lang ng kanyang isip bubuhayin ang kanyang mga alaala mula sa puntong iyon habang ipinagpapatuloy ang kanyang buhay bilang stepsister ni Yuyuta. Makalipas ang ilang araw, nagtitipon-tipon si Maya at ang iba pang mga kaklase niya sa silid-aralan para pag-usapan ang mga plano para sa darating na kaganapan. Pagkatapos nila, tinanong ni Maya si Saki kung sasama ba ito sa kanya at sa iba pang mga NPC sa kanilang klase para mag-karaoke. Sinabi ni Saki na hindi siya makakasama dahil mayroon siyang mga kailangang asikasuhin, at matapos marinig ito, inulo ng isa sa kanilang mga kaklase ang isa pang kaklase na nagngangalang Shinjo na nagbabalak sanang pumorma kay Saki sa karaoke event. Habang naglalakad si Saki pauwi, naisip niya sa kanyang sarili na ang isang stepbrother ay wala namang pinagkaiba sa isang estranghero dahil bigla na lang silang nagsamang tumira matapos ang kanilang unang pagkikita. Pagdating niya sa bahay, nasalubong niya si Keiko sa sala na naghain sa kanya ng tsaa bago itinanong kung kumusta na ang mga bagay-bagay sa kanila ni Yuyuta sa paaralan. Sumagot si Saki na maayos naman ang lahat dahil nasa magkaibang klase sila, at pagkatapos ay itinanong ni Keiko kung mayroon bang nakakaalam sa paaralan tungkol sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Sinabi ni Saki na hindi pa niya ito ipinapaalam sa kahit kanino at tinanong si Keiko kung bakit nito itinatanong ang lahat ng iyon sa halip na pag-usapan ang parent-teacher meeting gaya ng una nitong plano. Sinabi ni Keiko na ayaw niyang abalahin si Chi dahil napakaabala nito sa sandaling iyon, kaya naman iniisip niyang siya na lang ang pupunta sa mga meeting ni Yota at Saki. Gayunpaman,
Masiyadong maliit ang kanyang bar para payagan siyang kumuha ng maraming day off, at itinuro din niya na ang pagsunod-sunurin ang dalawang meeting ay magiging dahilan upang malaman ng ibang estudyante na magkapatid sina Saki at Yota. Eksakto namang dumating si Yota sa bahay at sinabi ni Keiko na tamang-tama ang dating niya dahil pinag-uusapan lang nila ang kanyang parent-teacher meeting. Sinabi niya kay Yota ang kanyang plano na dumalo sa parehong meeting at sinabing magiging maayos ang lahat kung may schedule nila ni Saki ang kanilang mga meeting sa magkaibang araw. Iginiit niya na mas ligtas ang paraang iyon dahil wala pa sa kanila ang nakakapagsabi sa paaralan tungkol sa kanilang relasyon, ngunit ipinaalala ni Yota na kasing abala rin siya ni Chi. Gayunpaman, nagpumilit si Keiko sa planong iyon at sinabihan silang huwag mag-alala bago siya umalis para pumasok sa trabaho. Matapos siyang umalis din si Saki ng bahay habang ipinapaalam kay Yota na papunta na siya sa trabaho. Habang nasa kanyang desk, naalala ni Saki ang sinabi ni Keiko na ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto nitong sumipot sa meeting ni Yota ay dahil nararamdaman nito na hindi pa siya tinatanggap ng lalaki bilang isang ina. Pagkalipas ng ilang oras, nakauwi na si Saki at nakita si Yota na naghahain ng hapunan. Nagkaroon ng medyo awkward na katahimikan sa silid bago nila sabay na binanggit ang tungkol sa parent-teacher meeting. Iminungkahi ni Yota na kumain muna sila habang nag-uusap at sumang-ayon naman si Saki. Matapos ang pagkain, pinuri ni Saki ang luto ni Yota at nagpasalamat naman ang lalaki bago muling binuksan ang usapin tungkol sa mga meeting. Sinabi ni Saki na parang medyo makasarili na itinatago nila ang sikretong ito para sa kanilang sarili nang hindi iniisip kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mga magulang. Sinabi ni Yota na wala siyang problema kung malaman man ng mga tao na magkapatid sila at sinabi rin ni Saki na ganoon din ang nararamdaman niya. Binanggit ni Saki ang katotohanan na nagkakaroon ng problema sa kalusugan si Keiko tuwing pinipilit nito ng masyado ang kanyang sarili, kaya nagpasya silang gawin ang kanilang mga meeting sa parehong araw para isang beses na lang kailangang pumunta ni Keiko. Iminungkahi ni Saki na sabay nilang ipaalam kay Keiko ang kanilang desisyon, at nang pumayag si Yota, sabay silang naghugas ng pinggan habang iniisip na kailangan nilang sugpuin ang nararamdaman para sa isa't isa dahil sila ay pamilya. Kinabukasan, habang nagluluto ng almusal si Yota, itinanong sa kanya ni Chi kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon at sumagot si Yota na nagpasya na sila ni Saki na hindi natural para sa kanila na patuloy na itago ang katotohanang magkapatid sila. Binanggit ni Chi kung paano minsang sinabi sa kanya ni Keiko na gusto nitong maging isang tunay na pamilya sila, at sinabing kung tatanggapin ni Keiko si Yota bilang bahagi ng kanyang pamilya, magiging napakasaya nito. Pumasok si Saki sa silid at humingi ng paumanhin sa katotohanang hindi siya nakapagluto ng almusal. Gayunpaman, sinabi ni Chi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon, at nang umalis ito, ipinakita ni Saki kay Yota kung gaano kasaya si Keiko nang marinig ang kanilang desisyon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Yota kay Tamakazo sa paaralan ang katotohanang kapatid niya si Saki at agad itong humingi ng paumanhin sa lahat ng mga bastos na bagay na sinabi niya tungkol sa dalaga. Samantala, nagbibiro si Maya sa klase kasama ang isang grupo ng kanyang mga kaklase nang imungkahi ni Shinjo na sabay-sabay silang pumasok sa paaralan. Sumang-ayon ang lahat maliban kay Saki na nagsabing balak niyang mag-aral sa araw ng kanilang hangout. Gayunpaman, iminungkahi ni Shinjo na magkaroon na lang sila ng study session sa kung saan at sinuportahan naman ni Maya ang ideya sa pag-aalok ng kanyang bahay bilang lokasyon. Sumang-ayon ang lahat sa ideyang ito at sinabi ni Saki na ayos lang din sa kanya. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang bumaba ng hagdan at pinanood ni Yota mula sa isang kanto si Saki habang tumatawa habang naglalaro ang kanyang mga kaibigan. Sa trabaho, itinanong ni Shiori kung namimiss ba niya si Saki dahil matagal na silang hindi nagkakasabay sa shift, ngunit sinabi ni Yota na hindi ganoon ang nararamdaman niya dahil nakababatang kapatid lang niya ito. Inimbitahan siya ni Shiori para sa isang open campus event sa kanyang kolehiyo ngunit tumanggi si Yota dahil isa itong all-girls college. Sakto namang napansin niya ang isang babaeng nahihirapang humanap ng libro at nang lapitan niya ito, nakita niyang si Kaho iyon, ang babaeng nag-abot sa kanya ng pambura noong summer class. Ipinakilala nito ang sarili sa kanya at dinudol siya tungkol sa katotohanang isa siyang maliit na babae. Pinag-isipan ni Shiori ang kahulugan ng pangalan nito sa loob ng ilang minuto bago umalis. Nang gabing iyon,
Nag-enjoy si Saki sa ilang miso soup kasama si Chi at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip tungkol sa panahong ginugol niya kasama si Yota hanggang ngayon. Matapos takpan ang pagkain ni Yota, natanto niya na ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang distansya kay Yota ay ang itigil ang paggawa ng mga bagay para sa kanya, ngunit nag-alala siya na baka mangahulugan ito ng tuluyang pagputol ng ugnayan sa kanya. Natanto niya na ayaw niyang iwasan ito ng tuluyan at nag-alala na baka magsisi siya sa kung paano magtatapos ang mga bagay-bagay. Sa araw ng meeting, sabay-sabay na nag-aalmusal ang pamilya at binanggit ni Keiko ang katotohanan na hindi siya masiyadong nakatulog noong nakaraang gabi, na naging dahilan upang payuhan siya ni Chi na matulog muna bago ang oras ng meeting. Sumang-ayon siya sa ideyang ito at nangako si Chi na tatawagan siya ng personal kapag oras na para sa meeting. Sa paaralan, nakipagkita si Yota kay Maya sa library at sinabi rito ang oras ng kanyang parent-teacher meeting na napakalapit sa oras ng kay Maya. Itinanong ni Maya kay Yota kung may gusto ba ito kay Saki at sumagot ang lalaki na wala, bago ipaalala rito na magkapatid sila. Itinanong naman ni Maya kung ayos lang ba kung susubukan niyang iset up si Saki sa ibang lalaki na umaasang, Mariz, o mapormahan ito, at sumagot si Yota na hindi naman ito isang bagay na kailangan pa niyang hingan ng pahintulot sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, ginabayan ni Yota si Keiko papasok ng paaralan habang nagkakaroon ng kaunting usapan at nang makarating sila sa meeting room, nangako si Keiko na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa panahon ng meeting, sinabi ng homeroom teacher ni Yota kay Keiko na kung magpapatuloy si Yota sa pagtatrabaho ng kasing sipag ng ginagawa niya ngayon, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pagpasok sa isang sikat na universidad sa Tokyo. Ipinagpalagay ng guro na ito ay dahil sa napakahusay na pagpapalaki ni Keiko sa kanya, at ito ang nagparamdam kay Keiko ng kaunting pagkailang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Keiko, sumingit na si Yota at sinabing tama ang guro, habang iginigiit na malaki ang pasasalamat niya sa kanyang ina na si Keiko. Sinabi naman ng guro kay Yota na kailangan na lang niyang pumili kung saang universidad niya gustong mag-apply at agad niya itong aaprubahan. Sa kabilang banda, sa silid-aralan ni Saki, inamin ng kanyang homeroom teacher na nag-alala siya rito noong unang term dahil sa mga hindi magandang bali-balita tungkol sa kanyang asal. Ngunit sinabi niya na nagbago ang kanyang tingin dahil napatunayan ni Saki na hindi siya katulad ng mga sabi-sabi. Binanggit niya kung paanong madalas na negatibo ang puna ng ibang guro sa kanyang bati o kakaibang hitsura, ngunit sinabi niyang naiintindihan niya ang kagustuhan ni Saki na magbihis ng maganda. Gayunpaman, binalaan niya ito na panatilihin ang kanyang fashion sa loob ng angkop na hangganan para sa isang high school student, at sumang-ayon naman si Saki. Binanggit din ng guro ang pag-angat ng dati ay bagsak na grado ni Saki sa language arts nitong ikalawang term, at tinanong kung may mga kolehiyo ba siyang gustong pasukan. Sinabi ni Saki na gusto niyang mag-apply sa isang paaralan na parang high school ang dating, may mababang matrikula, at maglalagay sa kanya sa magandang posisyon sa job market. Iminungkahi ng guro ang *** Tsukunomiya Women's College. Sinabi ni Saki na isa itong prestihiyosong paaralan, ngunit tiniyak ng guro na kaya niya itong pasukin kung magpapatuloy siya sa pag-aaral ng mabuti, at siguradong malaki ang maitutulong nito sa kanyang karera sa hinaharap. Ibinunyag ng guro na ito ay isang pampublikong paaralan na may mababang tuition, eksakto sa hinahanap ni Saki. Ipinalam din niya ang tungkol sa isang open campus event sa nasabing paaralan ngayong weekend para makita ni Saki ang lugar. Habang naglalakad pa uwi sina Keiko at Saki, sinabi ni Saki na bibisitahin niya ang open campus sa Tsukunomiya kinabukasan, at tuwang-tuwa si Keiko sa katotohanang napakabuting estudyante ni Saki at Yota. Sa open campus event, tuwang-tuwa si Shiori na makita si Saki sa reception area. Nang sabihin ni Saki na naroon siya para sa isang sample lecture, nag-alok si Shiori na ilibot siya sa paaralan. Sakto namang lumapit ang isa sa mga guro na si Kudo, na isa ring estudyante sa Tsukunomiya. Nang ipakilala siya kay Saki, lumapit ng husto si Kudo at agad na nahulaan na mayroong gumagambala sa dalaga. Inanyayahan ni Kudo si Saki sa kanyang opisina dahil may oras pa bago ang lecture, at sinabing baka maibigay niya kay Saki ang sagot na hinahanap nito. Sa parehong pagkakataon, nakasalubong naman ni Yota si Kaho malapit sa library, at nagbigay ito ng senyales na naroon din siya para sa sample lecture. Sinabihan ni Kudo si Saki na bigyan siya ng hudyat na manatiling tahimik bago umupo sa upuang malapit sa kanya.
Sa opisina ni Kudo, nagsalita si Kudo gamit ang isang kakaibang hand puppet habang sinasabi kay Saki na narinig na niya ang tungkol sa relasyon nito kay Yuta mula kay Shiori. Ang tila Sherlock Holmes na guro ay ipinagpalagay na nahulog na ang loob ni Saki kay Yuta habang alam na ang mga pamantayang etikal ay nagbabawal sa kanila na pumasok sa isang relasyon. Nang itanong ni Saki kung paano niya nalaman iyon, sinabi ni Kudo na ang mismong tanong na iyon ang nagbigay ng lahat ng ebidensyang kailangan niya. Samantala, nakipagkita si Kaho kay Yuta sa labas ng library at sabay silang pumunta sa convenience store para bumili ng pagkain. Balik sa opisina ni Kudo, ipinaliwanag ni Saki ang kanyang buong sitwasyon. Itinanong ni Kudo kung baka ang nararamdaman niya ay hindi naman talaga romantiko. Binanggit ni Kudo kung paano ginamit ni Saki ang fashion para maging kapansin-pansin at pagkatapos ay tinanong ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpunta sa kolehiyong iyon. Sinabi ni Saki na gusto niyang patunayan na kaya niyang gamitin ang anuman para magmukhang maganda, at inamin na pinili niya ang paaralang iyon dahil sa tingin niya ay makakatulong ito upang makamit ang pinakamagandang buhay para sa sarili. Gayunpaman, sinabi ni Kudo na si Saki ay ang uri ng tao na ayaw makita ng iba ang kanyang mga kahinaan at palaging lumalaban ng mag-isa. Idiniin niya na ang karakter ni Saki ay may patuloy na paghahangad ng pagmamahal at pag-aproba, na nagiging dahilan upang mabilis siyang mapalagay sa kahit kanino na magpapakita sa kanya ng kabaitan. Sa kabilang banda, ikinwento ni Kaho kay Yuta na pumapasok lang siya sa paaralan tuwing gabi, at nang hindi siya hinusgahan ni Yuta gaya ng ginagawa ng iba, sinabi ni Kaho na si Yuta ay isang tao na tumitingin sa mga bagay-bagay nang walang kinikilingan. Balik sa opisina, ipinagpalagay ni Kudo na nahulog ang loob ni Saki kay Yuta dahil ito ang tanging taong nanatili sa tabi niya sa panahong karamihan ng mga nakakasalamuhan niya ay hindi siya maintindihan. Pinayuhan ni Kudo ang dalaga na makipag-usap sa mas maraming uri ng tao upang balang araw ay makahanap siya ng ibang tao na talagang makakaakit sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Kudo na kung ang kanyang nararamdaman ay mananatiling hindi nagbabago matapos siyang makipag-ugnayan sa iba, dapat niyang pahalagahan ang mga iyon dahil iyon ang kanyang tunay na damdamin. Sa kanilang hapunan ng gabing iyon, ikinwento ni Saki kay Yuto kung paano niya nakilala sina Shiori at Kaho sa kolehiyo, at itinanong naman ng lalaki kung plano ba nitong pumasok sa Sukunomiya. Sinabi ni Saki na gusto niyang subukan, at nang tanungin niya si Yuto kung balak pa nitong ituloy ang pagpunta sa study lounge, sinabi ni Yuto na makikipagkita siya sa isang kaibigan doon para mag-lunch kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, nasa study session si Saki kasama ang kanyang mga kaklase. Habang nag-aaral, narealize ni Saki na ang pag-asa sa iba ay isang kasanayan na makakatulong sa mga tao upang maintindihan ang nararamdaman ng isa't isa at magkaroon ng kompromiso. Gayunpaman, naramdaman niya na nilalabag niya ang sariling damdamin dahil hindi niya maibahagi ang kanyang nararamdaman kay Yuta, na siyang taong kailangan niyang makasama. Pagkalipas ng ilang oras, kumuha ng ilang snacks si Saki sa convenience store kasama si Shinjo, at habang naglalakad pabalik sa bahay ni Maya, ibinahagi ni Shinjo na mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae. Samantala, kumakain naman si Yuta sa isang diner kasama si Kaho. Nang mapansin ni Kaho na hindi nakikinig si Yuta sa kanya, sinabi nito na nag-aalala siya rito. Idiniin niya na ang ekspresyon ng mukha ni Yuta ay nagpapahiwatig na may tinatakbuhan ito, at nahulaan niya na nag-aaral lang si Yuta sa lounge dahil naghahanap ito ng isang uri ng santuwaryo mula sa isang masakit na romantikong relasyon. Inamin ni Yuta na nahulog ang loob niya sa isang tao na hindi niya dapat minahal kailanman, at alam niya na ang pagkamit sa gusto niya ay magdudulot lamang ng problema sa lahat ng kakilala niya. Sinabi niya na alam niyang kailangan niyang kalimutan ang lahat ng ito, ngunit hindi niya magawang pilitin ang sarili. Inimbitahan naman siya ni Kaho na lumabas sa bayan ng gabing iyon. Sa parehong pagkakataon, umamin si Shinjo kay Saki na gustong-gusto niya ito, ngunit tinanggihan siya ng dalaga sa malumanay na paraan. Nang itanong nito kung may iba na siyang nagugustuhan, sinabi ni Saki na wala, at nang itanong kung mayroon siyang crush, negatibo rin ang kanyang sagot. Tinanggap ni Shinjo ang pagkatalo gaya ng isang tunay na lalaki sa pamamagitan ng pangakong hindi na muling kukulitin ang dalaga tungkol sa kanyang nararamdaman bago naglakad palayo ng may ngiti. Samantala, kasama ni Yuta si Kaho sa isang mataas na bahagi ng lungsod, at sinabi ni Kaho na ipinapaalala ni Yuta ang kanyang dating sarili, isang bagay na itinuturing niyang nakakairita.
Sinabi niya na ang kakayahan ni Yota na harapin ang mga bagay ng Obetobo ay isinilang mula sa katotohanang lumaki siya na walang mga babaeng maaari niyang asahan. Nang itanong ni Yota kung ganoon din ba ang sitwasyon para rito, sumagot si Kaho ng oo at ibinunyag na nawalan siya ng tiwala sa sangkatauhan sa isang punto ng kanyang buhay. Ikinwento niya na nawala ang parehong magulang niya sa isang aksidente noong bata pa siya, at nalaman niya na ang parehong panig ng kanilang pamilya ay tumutol sa kanilang kasal. Pinagtawanan sila ng lahat sa kanilang libing, sinasabing nakuha nila ang nararapat para sa kanila, ngunit ang emosyong naramdaman ni Kaho noon ay hindi puot, kundi isang pakiramdam ng pagsuko. Matapos ang kanyang kwento, sinabi ni Kaho na hindi siya naniniwala sa claim ni Yota na nawalan na ito ng tiwala sa mga babae, at binanggit ang kanyang tita sa pagsasabi rito na huwag sukuan ang kanyang nararamdaman. Nagbahagi pa siya ng ilang malalalim na salita mula sa kanyang tita na nagpaiyak sa kanya ng husto dahil sa pagkamatay ng kanyang ama at ina noong nakaraang mga taon. Pagkatapos ay tinanong niya si Yota kung sinusubukan ba nitong ikulong ang kanyang nararamdaman, at sumagot ang lalaki na hindi niya mailabas ang emosyong mayroon siya. Gayunpaman, binalaan siya ni Kaho na mapapasama siya kung hindi niya susukwan ang kanyang nararamdaman o kaya naman ay ilalabas ito. Kinabukasan, sinabi ni Yota kay Saki na nakita niya itong kasama si Shinjo noong nakaraang araw, at ibinunyag din na lumabas siya ng gabing iyon kasama si Kaho. Pagkatapos ay umamin siya na mayroon siyang napakatinding nararamdaman para kay Saki. Sinabi ni Saki na nagsisinungaling ito, ngunit sinabi ni Yota na hinding-hindi siya gagawa ng isang bagay na kasing sama ng pagbibiro tungkol sa ganoong usapin. Nilinaw niya ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niya ito, ngunit sinubukan pa rin siyang iwasan ni Saki sa pagsasabing ang nararamdaman nito ay dahil lamang sa magkapatid sila. Biglang napuno ng emosyon si Saki at tumakbo patungo sa kanyang kwarto, na naging dahilan upang sundan siya ni Yota. Kumatok si Yota ng ilang beses, ngunit nanatiling nakabalot si Saki sa kanyang kumot habang nanginginig ang mga kamay. Kalaunan, binuksan ni Saki ang pinto at sinabing ayos lang siya bago hinaila ang lalaki papasok. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinawakan ang kamay nito habang sinasabing nagpapasaya sa kanya ang nararamdaman nito. Sinabi ni Saki na hindi siya sigurado kung ang nararamdaman niya para rito ay dahil ba sa magkapatid sila o iba pa, ngunit iginiit na gusto niyang aliwin ito sa pamamagitan ng pagyakap kapag kailangan. Pagkatapos ay nagmungkahi si Saki na gumawa sila ng kompromiso dahil ayaw nilang magdulot ng problema para sa kanilang mga magulang, at sumang-ayon naman si Yota. Inaliw siya ni Yota sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay at pagsasabing umaasa siya rito. Naging emosyonal din ang lalaki habang iminumungkahi na paprotektahan nila ang kung anong mayroon sila ng magkasama, at isang lumuluhan na Saki naman ang nagpasalamat sa kanya. And they live happily ever after, di tulad mong pinaasa niya lang sa wala. Like, comment and subscribe mga Rizboys, salamat!